Breaking news po. VP Sara Inday Duterte, meron pong pasabog tungkol dito sa korupsyon ng laptop. Ang sabit na naman, si Saldico, halaka, ang dami ng racket na pangungulimbat, panloloko sa taong bayan, si Saldico. Grabe na ito mga kababayan, pakinggan po natin si Sara Duterte. Grabe, nakakakilabot ang kanyang mga pasabog dito. Grabe ang panloloko ng mga korap na politiko. Sama-sama na ang sindikato ng mga grupo ng mga animal. Nakakasakit ng loob. Nanggigigil ang taong bayan. Kaya dito po talagang nakakakilabot na pasabog ni VP Sara. Ito na po. Seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga. Imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Saldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saldico dun sa laptop? Sunwest ang contractor ng laptop. Hindi mga kababayan, no? Talagang kita nyo po lahat na lang. Tapos si Martin Romualdez, inosente pa. Matindi na ang panloloko nila. Nakaka-buwisit. Magagalit talaga mga Pilipino. Kaya yung mga militar, army, retired general, scout ranger, talagang sumasabog na rin sa galit dahil po sa mga politikong ito. Na talagang pati si Gregorio Honasan galit na rin sa anomalya ng korupsyon. Sobrang katakawan ng gobyernong ito. Dinaig pa ang kanyang tatay. Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman Remulla na para makaiwas sa sakit si Tabi at ang buong pamilya. So mag-react kayo mga kababayan. Ano, ang tindi ng ito yung ito yung tinatawag na legacy ng namamalakad ngayon. Puro korupsyon, mga kababayan. Walang ka-project-project. Kahit poste ng kalapati, wala po kayong makita. Grabe na ito mga kababayan. Tas utang ng utang pa, kukurakutin lang pala. Mga animal ang mga ito, mga kababayan. Manggigigil kayo sa mga ito. Sobrang matakaw, sobrang kurakot. Kay yung formalities, sa tingin nyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes, oo. Matagal naman na ako nagsasabi, 'di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito, kundi number 1, mamulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, 'di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Saldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary.
May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saldi po dun sa DepEd as a laptop? SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. O mga kababayan, panibago na namang pasabog ng anomalya, ng korupsyon, laptop na naman. O nakita nyo po yung blue ribbon ni isang beses hindi pinatawag itong SunWest na ito na ang nagmamay-ari si Saldico. Grabe na mga kababayan. Talagang wala na pong makitang maganda na ginagawa ng mga politikong ito. Walang project ni poste ng kulungan ng baboy, wala kayong makitang nakatayo. Kahit saan, wala po, puro binulsa po sa bulsa. Puro kinain ng korupsyon ang pera ng taong bayan. Tapos umuutang sa ibang bansa, kukurakutin lang. Kaya itong Korea, binawi yung pera na $700 million dahil po sa korupsyon. Yung ibang mga Pinoy naman, mga kababayan sa abroad, hindi pinapalitan yung pera nila dahil po sa korupsyon sa Pilipinas. Matindi po ang dagok sa buhay ng mga Pilipino, pati OFW na dadamay po. Nakakala po ng mga taga-ibang bansa, pag nagpapalit ka na ng pera, nako na yun. Nako po, mga kababayan, tapos si Saldico, nandun, namamasyal, nagkakape. Namamasyal kung saan-saan ng bababae. Hay, nako po mga kababayan, grabe ang Pilipinas. Ngayon lang po nagkaroon ng mga puro korap na mga politiko dito. Maliban lang kay Senador Marcoleta at sa mga matitino na kasama niya sa Duterte Block. Na talagang sinisira nila ang Duterte Block, tapos si Sara Duterte, ginagamit po nila ang ombudsman para habulin si Sara sa 2028 para hindi maging pangulo. Pero pag kanilang kagrupo, kakumpare, wala. Saradong mga mata nila. Binabaluktot ang batas para yung kalaban nila sa politika, kinakasuhan. Pero yung mga tunay na may sala, wala po. Nakakagulat po ito. Next question is Pili Casimiro, ABS-CBN. So bakit, wait lang, hindi pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat nung mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Any more last question? Okay, final on my end. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin nyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Here's how you can learn English in just 1 month with Learna. Nako mga kababayan, marami po
yung pagbubutas ng kalsada, yung pailaw po sa kalsada, ispalto, lahat po ito. Pa-Christmas tree, lahat po mga kababayan, punong-puno ng korupsyon. Wala ka pong makikita na walang hindi korap ngayon, mga kababayan. Sa gobyernong ito, lahat po sindikato, pati sa COA, lahat po mga kababayan, sindikato lahat. Kaya yung iba na galit, ayaw nang magbayad ng tax. Mga buwisit talaga mga taong ito, mga politikong ito. Magagalit ka talaga eh. Puro korap, pati laptop. Pinatos po. Talagang wala na pong pagkakatiwalaan. Maliban po kay Marcoleta, kay Sara Duterte. At Duterte Black lamang ang pagkatiwalaan dito. Mga buwisit ang mga kurakot na mga ito. Pinipilit nilang siraan si Sara. Puro sal-end. Puro parmali. Pero hindi na nila hinahabol itong tinatawag na flood control issue. Yung mastermind ginagawang witness, star witness, mga kupal. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Yun, yung yung road blocking po, yung pagbubutas. Tuwing sasapit ang eleksyon, mga kababayan, nako, saksakan po ng korupsyon dyan. Hindi pa nasisira, binubutas ang binubutas. Yung mukha nyo kayo, butasin nyo, mga animal kayo. Perwisyo kayo sa taong bayan, tapos, naku po, walang makukulong, nakakabwisit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayusin, sirain. Yan. Okay. Last question. Arsa. Regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OVP, with the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po, be effective if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026? Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Sasagot ako, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget ng President sa GAA, doon sa batas na. Kasi ngayon maghihiring pa ang Senate sa GAB, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbabay-cam pa yan. Tapos, pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Pero since expected po, parang na-expect nyo na talagang babawasan nila yung budget for OVP po, ano yung mga nakikita nyong possibilities if ever po? Merong posibilidad na wala talagang project at merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries from 2024. Lumiit na yung beneficiaries for 2025, pero the same pa rin yung projects. OVP Satellite Offices, Disaster Operations Center, libreng sakay, pagbabago, A Million Learners and Trees Campaign. Stop using ChatGPT. So yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Na lahat po ng project ng gobyerno may korupsyon. Mga kababayan ko, mag-comment po kayo. Road reblocking, ispalto, road widening. Ano pa mga kababayan, PTA sa school. Nakakabwisit.
Mahirap na nga tayo, magbabayad pa ng PTA. Anong gagawin? Isusugal lang nila. Kinukurakot, sabi may project na building, wala naman. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? I-comment nyo po kung ano yung mga alam nyo na may corruption, laptop, yung pailaw ng Christmas tree, papintura, pabutas ng ilong, pabutas ng ilong, pabutas ng kalsada, ano pa, road widening, nasabi ko na eh. Mag-comment po kayo, tapos itong saldi ko, saksakan ng korap talaga ito mga kababayan. Kita nyo, pati laptop, tinira, nirakit. Kayo na pong maghusga dito mga kababayan. Nakita nyo, selective justice ang nangyayari. Matindi po ito. Wala silang hinahabol kundi Sara Duterte. Pero sa dami ng korap, wala silang hinahabol kundi si Sara. Matindi po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po mga kababayan.